So, pag-usapan natin ang rapture, 'di ba? Isang salita lang 'yan pero grabe, ang daming kaakibat na misteryo, debate at para sa marami sa atin pag-asa. Pero ang pinakamalaking tanong talaga ay ito. Kailan nga ba? Sa pagtalakay natin ngayon, sisilipin natin ang isang partikular na timeline na sumusubok sagutin ang isa sa mga pinakamalalim na katanungan sa ating pananampalataya. Okay, at dito lahat nagsisimula. Sa isang talata lang mula sa 1 Thessalonians, yung pangako na tayo'y aagawin upang salubungin ang Panginoon sa himapawid. Ito mismo yung pundasyon ng buong konsepto ng rapture. At alam nyo, dahil dito, umusbong ang napakaraming iba't ibang interpretasyon sa paglipas ng panahon. Teka, bago tayo lumalim, alamin muna natin saan ba galing yung salitang rapture. Well, galing yan sa salitang Latin na rapiemur, ang ibig sabihin yan ay agawin o kunin ng biglaan. So yung talaga yung pinakapuso ng ideya na tatalakayin, yung biglaang pag-agaw. So para may guide tayo sa usapan na to, heto yung magiging takboyatin. Una, yung tanong mismo tungkol sa rapture. Pangalawa, yung apat na magkakaibang pananaw. Tapos, sisilipin natin yung a 7-year tribulation timeline. Pang-apat, yung paghuhukom at kaligtasan. At panghuli, yung pinakamingsahe ng pag-asa sa likod ng lahat. Okay, game! Simulan natin sa unang bahagi, ang walang kupas na tanong tungkol sa rapture. Ayan, dito na mismo papasok lahat ng debate, di ba? Kasi malinaw yung sinasabi sa Biblia na may aagawin. Pero ang laging tanong, at ito yung pinakamalaking tanong, kailan? Kailan ba talaga itong mangyayari? At dahil sa tanong na yan, nagkaroon ng iba't ibang pananaw na ating titingnan ngayon. So dahil nga sa tanong na yan, marami ring lumabas na sagot. At importante itong tandaan ha, walang iisang official na pananaw dito. Sa halip, para siyang malawak na tanawin ng iba't ibang interpretasyon. Okay, so heto yung apat na pangunahing pananaw. For example, yung dispensational premillennialism, ang paniniwala dyan, mangyayari ang rapture bago pa man magsimula yung kapigatian. Sa kabilang banda naman, yung historical premillennialism, sinasabi nila na pagkatapos pa yon. Pero para sa pag-aaral natin ngayon, mag-focus tayo sa isang particular na view, yung tinatawag na reformed premillennialism. Kasi iba yung timing na inaalok nito. Sinasabi na ang rapture ay magaganap bago yung pinakahuling poot ng Diyos. Alright, so ngayong nag-focus na tayo sa isang pananaw, oras na para himayin natin yung mga detalye. Silipin natin yung mismong timeline na inilalatag nito, lalo na yung 7 taon ng tinatawag na kapigatihan o tribulation. So, paano ba natin iintindihin yung mga propesiya? Kasi 'di ba ang daming simbolo? Well, ayon sa pananaw na to, simple lang. Yung mga simbolo, palaging may katumbas na tunay na pangyayari. Isang classic example dyan, yung gintong ulo sa panaginip ni Daniel. Hindi lang yan basta drawing o imahe. Yan mismo yung kumakatawan sa hari ng Babylonia. So gamit ang ganyang pag-iisip, tingnan natin yung timeline. Okay, ito na yung pinaka-core ng timeline. Isipin nyo, isang 7 taong yugto na hati sa dalawa. Yung unang 3.5 taon, ito yung panahon para sa pagsisisi, pero dito nagbabago ang lahat, sa gitna mismo. May sisira sa isang kasunduan, ang Antikristo, isang mapanlinlang na leader. At dyan na magsisimula yung mas madilim na bahagi, yung ikalawang 3.5 taon. Ito yung paghari ng tinatawag na halimaw, na sumisimbolo sa isang mapang-aping sistema. At pagkatapos ng lahat ng yan, doon, bago ibuhos ang huling galit ng Diyos, doon mismo magaganap ang rapture. So, ano na ang kasunod? Anong mangyayari sa dulo ng timeline na to? Dito na natin pag-uusapan yung paghuhukom, yung rapture mismo, at ang kaligtasan. So, yung tanong, sino-sino ba yung mga kasama sa rapture ayon sa pananaw na ito? May 3 grupo silang tinutukoy. Una, yung mga banal na inilagay sa isang ligtas na lugar o yung place of refuge. Pangalawa, yung mga mananampalataya na nagsisi sa panahon mismo ng paghahari ng halimaw. At pangatlo, yung mga natirang tapat mula sa Israel. At yung pagkakasunod-sunod ng huling paghuhukom, sobrang dramatic. Ganito raw ang mangyayari. Step 1, magtitipon yung mga hukbo ng mundo sa Armageddon sa pagbabalik ni Kristo. Step 2, huhulihin, dadakpin yung halimaw at yung bulaang propeta. At step 3, yung hatol, itatapon sila ng buhay diretsyo sa naglilibliyab na lawa ng apoy. Pagkatapos ng lahat ng yan, ng lahat ng judgment at mga dramatic na eksena, ano ba talaga yung punto? Ano yung pinakamensahe sa likod nito?
Dito na natin makikita yung pinakamahalaga sa lahat, ang mensahe ng pag-asa. Kaya pala, ang pinakamensahe pala ng buong timeline na to, hindi yan tungkol sa takot, tungkol pala ito sa pag-ibig. Kasi yung timing ng rapture, na inilagay bago mismo yung huling puot ng Diyos, ipinapakita yun bilang isang sukdulang gawa ng pag-ibig at proteksyon para sa mga tao niya. In short, ito ay isang pangako ng kaligtasan sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Kaya iiwan namin kayo ng isang tanong para pagnilayan. Sa tingin ninyo, paano hinuhubog ng mga sinaunang propesiyang tulad nito yung modernong pag-unawa natin sa pag-asa para sa ating kinabukasan? Isang magandang bagay na pag-isipan, di ba?